May balita na kami dito sa Israel noong linggo ng palaspas. Kahapon sa Jerusalem sa simbahan ng banal na sepulkro, ang Patriarkang Latino, ang Arsobispong Katoliko, ay pinigilang magdaos ng misa noong linggo ng palaspas. Ano ang totoong nangyari? Nagpaputok ang mga Iranian ng mga misil papunta sa lumang lungsod ng Jerusalem, kung saan matatagpuan ang Moske ng Al-Aqsa, isa sa mga pinakabanal na lugar para sa Islam. Ang simbahan ng banal na sepulkro, mahalaga sa Kristyanismo, at ang Peder ng Panaghoy, pinakabanal para sa Hudaismo. Halos tamaan ng mga piraso ang simbahan ng banal na sepulkro. Dahil dito, sinabi ng mga otoridad sa seguridad ng Israel na ilalabas na agad ang mga bata dahil maaari silang mapahamak at walang proteksyon doon. At iyon ay isang utos na ipinatupad sa lahat ng lugar, Hudyo, Muslim at Kristiyano. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi ng isang pulis na naka-duty, sige, ipapatupad ko rin ito sa patriarka. Sa tingin ko, yun na yun. Nauunawaan ko ang pag-aalala sa kanyang seguridad at yun lang ang iniintindi nila. Walang masamang balak o masamang intensyon, taliwas sa sinasabi ng media. Pero kahit ganon, agad ako nagbigay ng utos nang malaman ko. Hindi, dapat malayang makapunta ang patriarka kasama ang kanyang grupo at isagawa ang kanilang mga serbisyong panrelihiyon ayon sa gusto nila. May panganib doon at binabawasan namin ito. Kaya sinusubukan kong lampasan ang kapistahan at payagan ng ilang mananampalataya na makasamba roon, pero limitado lang ang bilang. Mga lugar ng mga Hudyo, limitahan din ang bilang ng mga tao para kung sakaling may mangyaring pag-atake, kaunti lang ang masaktan. Kaya sa totoo lang, kabaligtaran talaga. Ang ibig kong sabihin, ang layunin namin ay protektahan ang mga Kristiyano. Gusto namin protektahan ang mga mananampalataya ng lahat ng pananampalataya. Pabor talaga sa mga Kristiyano ang aming pulisya, taliwas sa paniniramppuring ibinibintang nila. Tingnan mo ang gitnang silangan at makikita mong sa lahat ng bansa, nababawasan ang bilang ng mga Kristiyano. Nababawasan talaga sila. Tama ba? Eles são oprimidos. Nasa masamang kalagayan sila, kaya marami ang umalis. Ang tanging lugar kung saan lumago ang populasyon ng Kristiyano at umuunlad ang komunidad ng Kristiyano ay kung saan may isang Kristiyanong hukom sa kataas-taasang hukuman. Kung saan sila ay naroroon sa Knesset, sa ating parlamento. Kung saan sila ay mga nangunguna sa ating industriya. Sila ang namunguna sa mga sukatan ng mataas na edukasyon. Nangyayari ito dahil sa patakaran pinangungunahan ko, dahil sa ating pangkalahatang patakaran, kaugnay ng kalayaang panrelihiyon at dahil din sa ating pagkakaugnay sa Kristyanismo. Nagulat ako na hindi kinokondena ng mundo ang Iran sa pag-atake sa mga santo at sagradong lugar ng Islam, Kristyanismo at Hudaismo. Tahimik ang media tungkol dito. Hindi nila ito ginawa noong 12 araw na digmaan sa parehong antas. Hindi nila ito ginawa sa 12 araw na digmaan, pero ginagawa na nila ngayon. At tinatarget nila mismo ang mga sagradong lugar sa lumang lungsod, kung saan matatagpuan ang mga pangunahing banal na lugar ng tatlong monoteistikong relihiyon. At kumikilo sila sa ganitong paraan na may lubos na kawalang parusa. Sa tingin ko, ginagawa namin ang hakbang para sa proteksyon. Pero nakakabaliw na, inaakusahan kaming pinoprotektahan ang mga Kristiyano. Isang kasinungalingan at paninira. Ang Israel ay hindi laban sa mga Kristiyano. Ito lang ang tanging bansa sa gitnang silangan na nagtatanggol sa kanila, maging sa Nigeria, Syria o saan mga lugar. Pinoprotekta namin sila dahil ganito namin tinatrato ang mga tao, lalo na ang aming mga kaibigang Kristiyano. Mahigit isang buwan na tayong nasa digmaan. Ikaw ang punong ministro sa panahon ng digmaan at sa tingin ko gusto kong maintindihan kung ano ang nararamdaman mo. Ano na ang mga naabot ngayon ng Israel at Estados Unidos na magkasamang lumalaban sa digmaan? Kailan mo sa tingin makikita ang liwanag sa dulo ng lagusan at masasabi nating tapos na ang misyon? Tingnan mo kung natatandaan mo bago ang digmaan, ang Iran ang siga noon sa gitnang silangan at buong mundo. Sila ang pangunahing taga-suporta ng terorismo ng Estado sa iba't ibang kontinente, kabilang na sa kanlurang hemispero. Kasama na ang Venezuela at iba pa, mas marami pa silang napatay at nalumpo ng mga Amerikano kaysa ibang puwersa sa mga nakaraang dekada. Libo-libong namatay sa Afghanistan dahil sa mga improbisadong pampasabog ng Iran, binumba nila ang mga embahada at 2 beses sinubukang patayin si Pangulong Trump. Patuloy pa rin nilang sinusubukang patayin siya. Pinakamahalaga,
Sumisigaw sila ng kamatayan sa Amerika at Israel, pero tinatawag nilang Amerika ang dakilang Satanas. Sila ay mga reliyosong panatiko na nais alisin ang kulturang kanluranin na pinangungunahan ng Amerika at tinuturing nilang maliit na Satanas ang Israel. Sagabalan tayo sa plano nilang sakupin ang gitnang silangan na unang hakbang para maabot at atakihin ang Amerika. Kaya ito ay isang rehimeng, ang punteriya ay Amerika sa loob ng 47 taon. Ito ang dahilan ng kanilang pag-iral. Ito ang dahilan kung bakit sila umiiral. Sila ay lubos na, alam mo na, mga ideological na panatiko na hindi naman talaga bukas sa alam mo na, maingat na pagsusuri ng benepisyo at gastos. Kaya gumagawa sila ng mga bagay na hindi ginagawa ng ibang bansa. May mga bansa na kalaban nila, pero hindi ko naririnig ang Hilagang Korea na sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Hindi ko naririnig ang Sina at hindi ko rin naririnig ang Rusya. Lahat ng mga iyan ay mga bansang kalaban ninyo, pero hindi sila nadala ng ganitong uri ng fanatismo. Pero ang Iran ay ganoon, kaya gusto ng Iran na mag-develop ng mga sandatang nuklear at ng mga paraan para iputok ang mga ito laban sa lahat ng lungsod sa Amerika. Dahil dito, dapat pigilan silang magkaroon ng intercontinental ballistic missiles na may sandatang nuklear na banta sa buhay ng lahat ng Amerikano. Kaya kumilos si Pangulong Trump para pigilan sila. At sa tingin ko, nakakuha ka ng kaunting paghihiganti kamakailan sa halos pag-atake sa Diego Garcia. 2,500 milya tama mula sa Iran. Walang nagakala na may misil silang kayang tumama sa ganung layo. Oo, nangyari yon. Hindi man intercontinental ballistic missile, pero halos ganoon na rin. Malapit na yon? O malapit na yon? Malapit na yon. 4,000 kilometro yon. At matagal ko nang ipinaglalaban, alam mo na. Para sa mga kasamahan kong Europeo, karamihan ay nagpapakita ng kapansin-pansing kahinaan. Hindi lahat, pero karamihan. Parang isang rehimen na tinatawag ang Amerika na dakilang Satanas, ang Israel na maliit na Satanas, at ang Europa bilang katamtamang Satanas, isang sibilisasyon na dapat wasakin. Ang dinevelop na long-range missile ay saklaw na ang Europa. Sa Diego Garcia, buong Europa ay kayang atakihin. Tama, pero magigising kaya ang kanluran? Tinawag ito ni Churchill na pagkaantok ng mga demokrasya, bagaman hindi ito halata. Sinabi niya, ang mga demokrasya ay natutulog at nagigising lamang kapag may malakas na babala ng panganib. Isang bagay na gumigising sa kanila sa kung anong paraan. Baka hindi pa rin sila magising dahil tuloy pa rin ang Iran sa paghangad ng sandatang nuklear at paraan ng paglunsad nito. Sa Washington, New York, Los Angeles, pati na rin sa London, Paris at Berlin. At kahit saan sa gitna, walang nagising. Kahit sinabi ko ito ng maayos. Sana gising na sila ngayon, pero ikukuwento ko ang tungkol sa isang lalaking matagal nang gising. Si Donald Trump. Oo, 40 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang ang Iran ay malaking panganib. Nang binihag nilang mga tao sa Embahada ng Amerika, sinabi niya dapat harapin ang rehimeng ito. Sinabi niya sa akin na dapat pigilan ang Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuclear at napakalinaw ng sinabi niya. Umalis siya sa mapaminsalang kasunduan sa Iran na nagbigay daan sa arsenal ng nuklear. Kung natuloy ang kasunduan at hindi siya umalis, tiyak may sandatang nuklear na silang may internasyonal na pag-apruba. Ilang sandali bago ang digmaan, iniulat ng IEA na ang Iran ay ilang linggo na lang ang layo mula sa pag-abot sa antas na panggawa ng sandatang nuklear. Lahat ng plutonium na kailangan sa isang nuclear bomb. Kaya, mayroong isang lalapit na banta. At ngayon sinasabi nila na mayroon pa ring 60% na antas militar. Ito ay tiyak. Oo, palapit na tayo. Sa tingin mo ba mahalaga malaman kung nasaan at saan papunta ito? Mag-instalo siguraduhin ang transportasyon. Ano na ang status ng plutonium? Sa tingin ko, iyon ang focus. Sa pagpapahina sa kakayahang missile ng Iran at pagsira sa mga pabrika ng mga sandatang iyon, nasira rin natin ang marami nilang centrifuge at ang kanilang supply line. Para makagawa ng enriched uranium, mayroon pa rin silang stock ng enriched uranium. At iyan ang pangunahing focus ng hinihingi ni Pangulong Trump. Sabi niya, alisin niyo yan dito. Ibigay niyo na lang siguro sa hukbong sandatahan ng Israel o iba pa, pero alisin yan sa Iran. At iyan ang pangunahing focus ng malaking bahagi ng negosasyong ito sa ngayon. May tsismis sa Iran na gusto nilang pabilisin ang proseso. Sa tingin mo ba posible kung may plutonium sila para gumawa ng bomba?
Sa tingin ko, mahihirapan sila dahil sa dating operasyon. Ang 12 araw na labanan na tinawag naming pataas na linya at ang kasalukuyang pagsisikap na tinatawag ninyong epikong put ay tinatawag naming umuunggal na leon. Bunga ng pagtutulungan ng Amerika at Israel. Tandaan ninyo, winasat namin ang inyong mga pamunahing siyentipikong nuklear. Pinatay namin sila, kabilang na, sa totoo lang, 12 noong digmaan ng 12 araw. At ngayon, dagdag pa ang 4. Kaya ngayon, ang kaalaman na akala ng mga tao na meron sila o nahalatang meron sila at iba pa ay hindi ganoon kadali. Wala sila niyan at may iba pa silang problema. Binagalan pa namin sila. Sa tingin ko, ang mahalaga ay itanong, alam mo ano ang mangyayari? Pwede bang manood na lang ang mundo na parang walang pakialam, gaya ng dati, na sinasabing ayos lang? Mayroon tayong ganitong fanatikong rehimen sa Iran na pumapatay ng sarili nilang mamamayan. Inosente sa 10,000 libo, pumapatay at nananakit ng malupit sa lahat, pumapatay ng mga tao ng walang pagsisisi. At sumisigaw ng kamatayan sa Amerika, sinasakal ang daloy ng enerhiya ng mundo at gustong wasakin kayo at kami. Gusto mo bang manatili na lang dyan at sabihing ayos lang? Mas mabuti pang wag na lang natin gawin ito dahil baka tumaas ang presyo ng langis. Isipin mo, kapag nakuha nila ang mga sandatang nuklear, tingnan mo ginagawa nila ngayon. Binobomba nila ang lahat ng bansang abot nila, kabilang na ang mga bansang Europeo. Chipre, tama si Hezbollah, dinagawa na nila ito kahit walang sandatang nuklear. Isipin mo kung anong mundo meron tayo kung magkakaroon sila ng mga sandatang nuklear. At iyan ang sinusubukang pigilan ni Pangulong Trump. Oo, sa suporta ko at sa aming pakikipagtulungan. Si Pangulong Trump, gaya ng alam mo, talagang nakatutok siya kapag may nakita siyang problema. Talagang ganun siya at walang makakapigil sa kanya na lutasin ang problemang iyon. At ang problema na tinututukan ni Rayon ay yung binanggit mo. Imbita ma. Ang kipot ng Hormuz na inaalala niyang manatiling bukas, tila ginagamit ito ng mga Iranian bilang choke point. Paano mo sa tingin mabubuksan ninyo ng Estados Unidos ang kipot para hindi mapigilan ng Iran ang enerhiya? Narinig ko na may halos 1,000 barko ang naghihintay tumawid sa daanan ng tubig. Paano natin ito mabubuksan? Naniniwala ako may mga solusyong militar dito. Ang Estados Unidos ang nangunguna at hindi ko dalalaliman pa ang paksa nito ngayon. Pero sa tingin ko, alam mo, pagkatapos ng digmaan, may naririnig akong bagay mula sa mga bansang Arabo at Estados Unidos. Naniniwala ako na magandang ideya at posible ang ilihis ang lahat ng pipeline ng langis at gas mula sa Gulpo na may estratehikong choke point ng mga Iranian. Mula sa Saudi Arabia, papuntang dagat na pula, pataas sa mga pantalan sa Mediterranean, kabilang ang mga pantalan natin sa Israel. Kaya, iwasan mo lang ang geographical na choke point. May agarang problema ka sa pagbubukas ng Gulpo, pero may pangmatagalang suliranin din. Matagalang interes sa pag-explore ng geograpya. Mas mapapahamak tayo kapag nabuo na nila ang mga sandatang nuklear at iba pang gusto nilang sandata. Dahil yun na ang katapusan ng mga estado sa Gulpo, pati na rin ng marami pang iba. Kaya sa totoo lang, marami sa kanila ang humihikayat sa Estados Unidos na pabilisin ang kanilang aksyon laban sa Iran para mapigilan silang kontrolin ang mga critical na lagusan iyon. Naririnig namin sa Newsmax na ang pagpapabilis na ito ay maaaring mga hulugan ng paggamit ng mga tropang Amerikano sa lupa, sa mga isla malapit sa kipot ng Hormuz, mga baybaying lugar, at sa isla ng Karg, na kumukontrol sa 70% ng lanis na lumalabas mula sa Iran. Sa tingin mo ba utusan ni Pangulong Trump ang pagpapadala ng tropa roon? Sa tingin mo, gaano kaya magiging tagumpay ang aksyon ito? Iiwan ko na lang ang usaping yan sa kanya at siguradong hindi ako papasok sa diskusyong taktikal na yan na talagang mahalaga at importante. Mas lalo tayong mapapahamak kapag nakabuo na sila ng mga sandatang nuklear at iba pang mga sandatang gusto nila. Dahil yun na ang magiging katapusan ng mga estado sa Gulpo. Magiging katapusan ng marami pang mga estado. Kaya nga sa totoo lang, marami sa kanila ang humihikayat sa Estados Unidos na pabilisin ang kanilang aksyon laban sa Iran para mapigilan silang kontrolin ang mga critical na lagusan iyon. Salamat. Naririnig namin sa Newsmax na bahagi ng pagpapabilis na ito ay ang paggamit ng mga tropang Amerikano sa lupa. Sa mga isla na malapit sa kipot ng Hormuz, mga baybaying lugar at marahil pati na rin ang isla ng Karg na kumukontrol sa 70% ng lagis ng Iran.
Sa palagay mo ba iutos ni Pangulong Trump ang pagpapadala ng tropa doon at gaano kaya katagumpay ang ganitong aksyon? Iiwan ko na lang sa kanya ang usaping yan at hindi ko balak makisali sa mahalagang diskusyong taktikal. Pero mula sa Revolusyonaryong Gwardiya, parang tinatanggalan mo ng pabrika ang SS. Kung gusto mo, tama. Hindi alam ng tao ang kasaysayan. Pero meron talagang rehimeng Nazi, kasama ang hukbong sandatahan, ang Wehrmacht, at pati na rin ang mga tropang nangunguna na tinatawag na SS. Ang mga tropang panalakay ng rehimeng ito ay ang Revolusyonaryong Gwardiya at Basij na tinatakot ang sarili nilang mga tao. Kaya kapag tinamaan natin ang plantang bakal na yon, natatamaan natin ang mahalagang bahagi ng ekonomiya ng tiraniya, kaya napipinsala sila. Sa totoo lang, maraming hindi pagkakaunawaan doon. Nag-uusap-usap sila na yon at nagkakapalitan ng batikos sa isa't isa, lantaran pa. Nakita mo ba yon? Talagang kamangha-mangha yon. Gusto ko ng dalawang sukatan ukol sa digmaan, 1%. Kung tapos na ang digmaan, itinigil na natin ang programang nuklear at napigilan ang Iran. Nasa na tayo sa 100% malapit na bang matapos ang digmaan? Sa tingin mo, ilang linggo pa bago maabot ang 100%? Hindi ako nagtatakda ng schedule para dito. Sa tingin ko, marami na tayong nakamit. Marami na talagang bagay. Pinahina natin ang rehimeng ito. Malakas ang tama natin sa kanila at sa IRGC. Napatay natin ang libu-libong sundalong panalakay at mga lider nilang nagkakalat ng doktrinang kamatayan sa Amerika. Nawasak natin ang karamihan sa kanilang industriya ng armas. Halos tuluyan na itong natapos. Buong base ng industriya. Winasak ang lahat ng pabrika. Buong mga pabrika. Ganun ka? At pati na rin ang mismong nuclear na programa. Kaya tiyak, lampas na sa kalahati. Pero ayokong planuhin yon. Sa palagay mo, problema ba talaga yon? Lagpas kalahati na ang mga misyon. Pero wala pa ring detalye ng schedule. Sa palagay mo ba magiging pangmatagalang problema ito? Kailangan ba namin bantayan ang mga Iranian ng matagal para di nila maibalik ang kanilang infrastrukturang militar? Sa tingin ko, alam mo, nasa mga Iranian na ang desisyon na tumayo at pabagsakin ang bagay na yan. Kung hindi pa ito nangyari, maaaring mangyari pa ito sa susunod, lalo na pagkatapos ng digmaan dahil sa mga pag-aalsa na nakita mo. Gumichi ka ba? May problema ba? Kita natin na gusto ng marami na itapon at pabagsakin ang rehime ito. Galit sila sa isa't isa, lalo na ang mga Iranian ako. Sumisigaw sila ng pangalan mo sa labas ng bintana tuwing gabi. Sa tingin ko, hindi mo sila masisisi at hindi ko rin sila sinisisi. Umarap sila sa mga machine gun laban sa mga nagpoprotestang walang armas na nagsasabing gusto nila ng kalayaan, na gusto lang nilang mamuhay ng malaya. Sa tingin ko, sa huli, babagsak din ang rehimeng yan mula sa loob. Pero sa ngayon, sa oras na ito, ang ginagawa lang natin ay pahinain ang kanilang kakayahang militar, pahinain ang kakayahan sa mga misil, pahinain ang kakayahang nuklear, at pati na rin ang pagpapahina sa kanila mula sa loob. Sa tingin ko, mas lalabas na mahina ang Iran at mas malakas tayo. At tingnan mo, kung dati ang mga bansang Arabo ay nananahimik lang sa harap ng Iran, ngayon ay may malaking pagbabagong nangyayari doon. Marami na ang nagsasabi, tama na. Ang ilan ay hinihikayat pa na ang aksyon ng Amerika. Tahasan sinasabi na ito ay napakahalaga para sa kapayapaan ng buong mundo. Marami ang nagsasabi na ito ay magiging isang paglala, pero sa totoo lang, hindi, talagang hindi. Ito ay pag-iwas. Dahil kung basta na lang papayagan ng Iran na ipagpatuloy ang paggawa ng mga sandatang nuclear, paggawa ng mga misil para ihatid ang mga ito sa lahat ng lungsod sa Amerika, haharap ka hindi lang sa isang matinding pananakot tungkol sa usapin ng enerhiya. Kung akala mong may problema ka na, hintayin mong makita ang mangyayari at haharap ka sa isang napakalaking banta sa pag-iral, lalo na para sa mga Amerikano. Napapansin man nila ito o hindi ito nakikita ng mga tao. Ang pagsubok sa pamumuno ay matukoy ang panganib sa tamang oras at kumilos laban dito. Noong dekada 30, hindi nakita ng mga tao ang panganib ng Hitlerismo. Akala nila hindi ito problema natin kundi ng mga Hudyo lang. Hindi nila nakita na layunin ng Hitlerismo ang kontrolin ang mundo.
Baka hindi pa nila ito nakikita ngayon, pero sa tingin ko, marami na ang nakakakita. Ginoong punong ministro, ang Newsmax ay regular na umaabot sa umigit kumulang 50 milyong tao sa aming mga channel sa TV, social media at iba pang plataforma. Ayon sa mga survey sa Estados Unidos, wala talagang karamihan na sumusuporta sa pakikialam ng militar. Kahit pa 60% ng publiko ang nagsasabing tapusin ang trabaho. Ano ang masasabi ninyo sa mga Amerikano? Kung tatanungin nila kung ano ang pinakamahalagang dahilan kung bakit kailangan nating tapusin ang trabaho at suportahan si Pangulong Trump sa akbanging ito, Hindi mo dapat payagan magtagumpay ang rehimen ng mga panatiko at masugid na tagasunod na naisirain ang Amerika. Kailangang pahinain sila para mapigilan silang magkaroon ng mga interkontinental na balistikong misil. Gamit ang mga sandatang nuklear, kaya nilang wasakin ang iyong mga lungsod at sirain ang Amerika. Iyan ay isang napaka-kumbinsing dahilan para kumilos. Ngayon, mapansin man ninyo o hindi, kung umaasa ka lang sa mga survey, hindi ka namumuno. Hindi ko sinasabing baliwalain ng mga politiko ang mga survey. Tinitingnan naman ito ng lahat. Pero kung ito lang basehan ng kilos mo, tagasunod ka lang, hindi leader. Dapat ipaalam ang totoo sa publiko. Kailangan sabihin mo sa kanila na may malaking panganib sa kinabukasan ng Amerika at ng ating malalayang mga lipunan dahil sa mga siraulong mula na ito. Sino ba ang nariyan? Kailangan mong pigilan sila. Kailangang hadlangan sila sa pamamagitan ng pressure militar. Kung magagawa mo yon, magkakaroon ng diplomatikong kasunduan na maaari mong bantayan. At kapag nasuri mo, ayos lang lahat. Wala akong problema, pero kung di kaya, gawin ang lahat para siguraduhin na hindi kayang sirain ito ng Iran. mabibigay ako ng babala. Sinusuportahan at pinahahalagaan namin ang ginagawa ng Israel dahil naniniwala kaming lumalaban kayo para sa kalayaan ng lahat, hindi lang ng mga Israeli. Ang Amerika ay nasa inyong panig at tiyak na gagawin din ni Pangulong Trump ang tama. Siya ay naging isang napaka-epektibo at matapang na leader palaban. Isa. Matapang siya at sa totoo lang, ginagawa ang tamang bagay hindi lang para sa Amerika, kundi para rin sa mga susunod na henerasyon. Isa siyang dakilang kaibigan ng Israel dahil naunawaan din niya ng Israel habang nakikipaglaban kami para ipagtanggol ang aming sarili, ay nakikipaglaban din laban sa mga barbarong ito. Ang mga taong pumapatay sa libu-libong sarili nilang tao na naapi sa kababaihan at minorya, bumobomba ng kahit ano, lahat ng bansang Arabo. Ibig kong sabihin, may malaking pagbabago. Sasabihin ko sa iyo, kung anong malaking pagbabago, Chris. Dati kung sinasabi ito, alam mo, sa loob ng mga dekada. Matagal nang binabala ni Donald Trump ang panganib ng Iran. Ngunit walang nakinig o nakaintindi. Ngayon, lahat ay nakakaintindi. Kung kikilos sila ayon doon, ibang usapan na yon. Pero ang pinakauna ay dapat nilang maintindihan na ito ay isang napakasamang rehimen na kailangang pigilan at hadlangan sa paggawa ng masasamang balak nito. Sa tingin ko, napakaswerte natin na ang presidente ang namumuno rito at masuwerte rin ang Israel dahil malapit ang ugnayan nila sa Estados Unidos. Maraming Amerikano ang alam ng Israel ang mabuti, nagsasama-sama ang mabubuti laban sa kontrabida. Kita niyo kung sino ang kakampi ng Iran, ayoko na talagang pag-usapan pa. Suportado ng mga Palestino ang Iran habang ang Israel ay panig sa mga barbaro. Ang mabubuti ay nagkakaisa at lumalaban para sa gitna. Ngunit dapat ding maintindihan ng gitna ang gitna. Tinutukoy ko ang Europa na nagpakita ng malinaw na kahinaan. Parang ostrich na itinatago ang ulo sa buhangin. Para maintindihan na ang Estados Unidos, Israel, at gayon, pati ang mga estado ng Gulpo ay nagsasabi, isa itong labanan. Hindi lang ito para sa atin, kundi para sa malaya at progresibong lipunan. Laban sa mga panatikong gustong ibalik tayo sa madilim na panahon. Diyan tayo nakikipaglaban. Maling marinig mula sa mga Amerikano na ang Israel ay kaaway. Hindi ito kaaway ninyo. Ito ang inyong pinakamatalik na kaibigan at tanging kakampi sa pakikipaglaban sa mga karaniwang kaaway, handang ipagtanggol kayo. Ang mga pinahahalagahan at pinaniniwalaan nating Amerikano ay ginagawa natin ng walang hiya. Kailangan ko sabihin, oo, sinasabi mong wala talagang magagawa laban sa mga teorya ng sabwatan at kabaliwan. Oo, na kumakalat sa gilid ng politika ng Amerikano. Pero sa tingin ko, may magagawa tayo. Una, gawin ang tama at pagkatapos, sabihin kung paano natin ginagawa dito. At nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay mo sa akin na magsalita ng tapat at totoo.
Salamat sa pagsubaybay sa amin dito sa Newsmax ngayon. Ipagpapatuloy namin ang pag-uulat ng mga balita at paghahatid sa mga Amerikano ng katotohanan kailangan nilang malaman. Salamat, Chris. Salamat.